Padre Pio, ang pari na may himala at misteryo. Sa isang maliit na baryo sa bansang Italy, isinilang ang isang batang lalaki na kalaunan ay kikilalanin ng buong mundo bilang si Padre Pio. Tahimik lamang ang kanilang pamumuhay noon. Mahirap ang kanilang pamilya at simple lamang ang kanilang tahanan. Ngunit habang lumalaki ang batang si Francesco Forgione, napapansin ng mga tao na kakaiba siya sa ibang bata. Habang ang ibang bata ay abala sa paglalaro sa bukirin, siya na may madalas matagpo ang tahimik na nagdarasal sa loob ng simbahan. Bata pa lamang daw siya ay may mga nakikita na siyang kakaibang pangitain. May mga pagkakataong tila may kinakausap siyang hindi nakikita ng ibang tao. Noong unay inakala lamang ito ng kanyang pamilya bilang bunga ng matinding pananampalataya. Ngunit habang tumatagal, lalong dumarami ang mga misteryosong pangyayaring nangyayari sa kanyang buhay. Habang siya'y lumalaki, lalo ring lumalalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya't nagpasiya siyang ialay ang kanyang buong buhay bilang pare. Ngunit hindi alam ng marami na ang simpleng paring ito ay magiging sentro ng mga himala, misteryo at mga pangyayaring hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa buong mundo. May mga nagsasabing kaya niyang makita ang kaluluwa ng tao. May ilan ding naniniwalang kaya niyang lumitaw sa dalawang lugar ng sabay. Ngunit ang pinaka nagbigay takot at pagtataka sa marami ay nang bigla raw magkaroon ng mga sugat sa kanyang mga kamay at paa. Mga sugat na kahawig umano ng sugat ni Jesus noong ipinako siya sa krus. At mula noon, nagsimula ang isa sa pinakamisteryoso at nakakatindig balahibong kwento sa kasaysayan ng simbahan. Habang tumatagal ang kanyang paglilingkod bilang pare, lalong dumarami ang mga taong dumadayo upang makita si Padre Pio. May mga naglalakad ng ilang kilometro, may mga may sakit na umaasang gagaling, at mayroon ding gustong malaman kung totoo nga bang kakaiba ang paring ito. Ngunit isang umaga, isang pangyayaring hindi inaasahan ang yumanig sa buong simbahan. Habang nagdarasal si Padre Pio matapos ang misa, nakaramdam daw siya ng matinding sakit sa kanyang mga kamay at paa. Nang kanyang tingnan ang mga ito, laking gulat niya nang makita ang pagdurugo mula sa kanyang palad. Hindi lamang iyon, maging ang kanyang tagiliran ay tila may sugat ding hindi maipaliwanag. Mabilis kumalat ang balita sa buong Italy. Maraming doktor ang ipinatawag upang suriin siya. Ang iba ay nagsabing imposible raw itong mangyari. Ang ilan na may naniniwalang maaring gawa lamang ito ng kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, walang sino man ang makapagpaliwanag kung bakit hindi nawawala ang kanyang mga sugat sa loob ng napakaraming taon. Tinawag ito ng marami bilang stigmata. Mga sugat na kahawig umano ng sugat ni Jesus sa krus. At dahil dito, lalo pang dumami ang mga taong naniniwala na may kakaibang biyaya si Padre Pio. Ngunit kasabay ng paghanga ng marami ay ang pagdating ng takot at pagdududa mula sa iba. Tuwing oras ng kumpisal, napakahaba ng pila ng mga gustong makausap si Padre Pio. Ngunit kakaiba raw ang pakiramdam ng mga taong lumalapit sa kanya. Ayon sa ilan, bago pa nila sabihin ang kanilang mga kasalanan, ay tila alam na agad ni Padre Pio ang lahat. May isang lalaki raw na nagtangkang itago ang kanyang mabigat na kasalanan habang nasa kumpisalan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang tumingin si Padre Pio sa kanya at sinabing, "May isa ka pang hindi sinasabi." Biglang namutla ang lalaki. Ayon sa kwento, wala raw ibang taong nakaalam ng kanyang sikreto. Dahil dito, napaluhod siya habang nanginginig sa takot at pagtataka. Ngunit hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit marami ang natakot kay Padre Pio. May mga sundalo noong panahon ng digmaan ang nagsabing nakita raw nila siya sa himpapawid habang papalapit ang mga eroplanong pandigma. Dahil dito, umatras umano ang ilang piloto matapos nilang makita ang isang pare na tila nakaharang sa kanilang daraanan.
At ang mas nakapagtataka, ayon sa mga taong kasama niya noon, hindi naman siya umalis sa monasteryo sa mga oras na yon. Kaya nagsimula ang usap-usapang mayroon daw siyang kakayahang bilocation, ang pagpapakita sa dalawang lugar ng sabay. Sa tuwing sumasapit ang gabi, tahimik na bumabalot ang dilim sa monasteryo kung saan naninirahan si Padre Pio. Ngunit ayon sa ilang monghe na kasama niya noon, may mga gabing hindi ordinaryo ang nangyayari sa loob ng kanyang silid. Madalas daw silang magising dahil sa malalakas na kalabog, tunog ng mga upuang tila inihahagis, at mga yabag na parang may nag-aaway sa loob ng kwarto ni Padre Pio. Sa unay inakala nilang may magnanakaw o may taong sumalakay sa monasteryo. Ngunit nang kanilang buksan ang pinto, wala silang makitang ibang tao. Si Padre Pio lamang, nakaluhod habang hawak ang kanyang rosaryo. Pawis na pawis, hinihingal, at kung minsan ay may mga bagong pasa at sugat sa kanyang katawan. Ayon mismo kay Padre Pio, hindi raw tao ang kanyang kalaban. Sinabi niyang madalas daw siyang guluhin at takutin ng masasamang espiritu. May mga gabing may nakikita raw siyang mga aninong nakatitig lamang sa kanya mula sa kadiliman. At may pagkakataon pang tila may bumubulong sa kanyang tainga upang sirain ang kanyang pananampalataya. Isang gabi raw, isang batang monghe ang nakarinig ng napakalakas na sigaw mula sa silid ni Padre Pio. Agad silang tumakbo upang tingnan siya. Ngunit pagpasok nila sa kwarto, nakita nilang nagkalat ang mga gamit habang nakaupo lamang si Padre Pio sa gilid ng kama. Mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo habang nakapikit at nagdarasal. Nang tanungin nila kung ano ang nangyari, mahina lamang siyang nagsalita. Sinubukan na naman nila akong takutin. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang dumami ang mga kwentong may kaugnayan kay Padre Pio. May mga may sakit na bigla raw gumaling matapos siyang makausap. May mga taong nawawalan na ng pag-asa, ngunit muling nagkaroon ng lakas ng loob matapos niyang ipagdasal. May ilan ding nagsasabing naamoy nila ang kakaibang mabangong halimuyak sa tuwing malapit si Padre Pio. Isang amoy na hindi nila maipaliwanag, ngunit hindi nila malilimutan. Dahil dito, milyon-milyong tao ang nagsimulang maniwala na si Padre Pio ay hindi lamang isang ordinaryong pare, kundi isang taong may dalang himala at misteryo. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti nang humihina ang katawan ni Padre Pio. Dumating ang panahon na halos hirap na siyang tumayo at magsagawa ng misa. Ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, patuloy pa rin siyang dinarayo ng libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa. Noong Setyembre 1968, tahimik na pumanaw si Padre Pio habang binabanggit umano ang pangalan ni Jesus at ng mahal na Birheng Maria. Buong Italy ang nagluksa. Libo-libong tao ang dumalo sa kanyang libing habang ang iba na may umiiyak at naniniwalang nawala ng mundo ng isang banal na tao. Ngunit hindi doon nagtapos ang misteryo ni Padre Pio. Lumipas ang maraming taon at nang muling buksan at suriin ng simbahan ang kanyang puntod bilang bahagi ng proseso ng kanyang pagiging santo. Isang nakakagulat na pangyayari ang bumungad sa mga nakakita rito. Ayon sa mga kwento at testimonya, marami ang nagsabing tila maayos pa rin ang kanyang katawan. May ilan pang nagsasabing parang natutulog lamang siya sa kanyang himlayan. Dahil dito, muling nabuhay ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang kabanalan at mga himala. Para sa kanyang mga tagasunod, isa raw itong patunay na tunay ngang kakaiba si Padre Pio. Ngunit para naman sa iba, nananatili itong isang misteryong hindi lubos maipaliwanag. Hanggang ngayon, milyon-milyong tao pa rin ang bumibisita sa kanyang dambana sa Italy. May mga nagsasabing nakararanas pa rin sila ng himala matapos manalangin sa kanya. At sa bawat kandilang sinisindihan at bawat dasal na iniaalay ng mga tao, muling nabubuhay ang alaala ng paring minsang tinawag ng marami bilang. At sa pagtatapos ng ating kwento,
nananatili pa ring buhay ang pangalan ni Padre Pio sa puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Para sa ilan, isa lamang siyang simpleng pare na nag-alay ng kanyang buhay sa Diyos. Ngunit para sa marami, siya ay isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos maipaliwanag. Totoo nga bang nakikita niya ang kaluluwa ng tao? Totoo bang nakipaglaban siya sa masasamang espiritu? At paano nga ba maipaliliwanag ang mga sugat sa kanyang katawan at ang mga himalang inuugnay sa kanyang pangalan? Marahil, ang ilan sa mga tanong na ito ay mananatiling lihim magpakailanman. Ngunit sa bawat taong patuloy na nananalig at humihingi ng kanyang gabay, muling nabubuhay ang kwento ng paring minsang tinawag ng marami bilang ang pari ng himala at misteryo. At habang tahimik na kumikislap ang mga kandila sa kanyang dambana, tila may isang paalala na hanggang ngayon ay bumabalot sa kanyang alaala. Nasa gitna ng dilim, takot at misteryo, may liwanag na hindi kailanman namamatay. Ako si Kadilim. At ito ang Sindak sa Dilim PH. Mag-iingat. Dahil may mga misteryong hanggang ngayon ay patuloy pa ring nabubuhay sa katahimikan ng gabi.